Ating basahin po ang aklat ng Deuteronomy chapter 6, verse 4, na ganito po hanggang 9. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon ng Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw nito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap, sabi dito, iyong tuturo sa iyong mga anak at sa iyong sasabihin tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan sa daan ang sabi po ng kasulatan. Yan po ang siyang ating nabasa at inyong narinig kung gaano kahalaga na dapat makilala na mayroong lamang isang Diyos. At ito po ay naulit sa aklat po ng Mark chapter 12, verse 28 hanggang 30, na ito rin po ang siyang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawa-tao. Na ito po ang nagsabi. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang panggulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo. O Israel, ang Panginoong nating Diyos, ang Panginoon ay isa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-isip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So nakalagay doon sa verse 20, doon sa pinakataas, nakalagay na rin po, the great commandment, so the greatest commandment, the great commandment. Ito yung dakilang Diyos. So mga kapatid, hindi natin tinatalakay muna yung mahalin natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas. Ang tinatalakay natin sa tulong ng Panginoon ay ating maunawaan ang isang Diyos din. Sapagkat ito po ang siyang dakilang Diyos. At sa tulong ng Panginoon, sa mga natatalakay natin ito, na ito po ay maitanim sa ating puso, sa ating kaisipan, at ito po ay magkaroon ng pundasyon sa ating buong paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, upang ating maipaglaban ang ating lubhang pananampalataya, mabuting pananampalataya. So dito po sa aklat ng Isaiah chapter 43, verse 10 and 11, na ganito po ang nagsabi. Pagpatuloy po natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at magsampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos
na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos. So ipinakikita na sa verse 10 na walang Diyos maliban sa Kanya. Iisa lamang ang Diyos. Verse 11, ako sa mga tigbagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Maliban sa Diyos, maliban sa ating Ama, ay walang tagapagligtas. So ngayon po, sino ang tagapagligtas? Ang Ama. Pero sa aklat ng Gawa 12, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng isang tao maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig bang sabihin, magiging dalawa ang tagapagligtas, ang Ama at si Kristo? So kaya po ating tinatalakay itong mga bagay nito upang ito ay maunawang lubusan sa tulong ng ating Diyos na makapangyarihan. Paulit-ulit rin po sinasabi at kayo ay nagbabasa na sa banal na kasulatan ay mayroong lamang iisang Diyos. Wala pong dalawang Diyos, walang tatlong Diyos, walang apat na Diyos, o marami pang Diyos, kundi sinasabi ng Biblia na mayroong tunay na Diyos na siyang Creator. Mayroong Diyos ng sanlibutan at mayroong na-mention na mga Panginoon o Diyos na letter G, na ito'y small g na God, pero hindi ito ang Diyos na madilikha. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, maliban sa akin ay wala nang tagapagligtas, at maliban sa akin ay wala ng Diyos. Ulitin ko po, ang Diyos ay isa, kumapit sinabi ng banal na kasulatan, the greatest commandments of all. The great commandment. O hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. O pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoon. And beside me, there is no other God. At maliban sa akin, ay wala ng Diyos. Ang Diyos, ito po ay iisa, ang Diyos ay Espiritu, at bilang Ama, siya po ang Creator. Siya po ang ating Ama. Na ang Diyos nito, na Espiritu, na hindi maaaring makita ng sino man, ito po ay nagkatawang tao. Nang siya po ay nagkatawang tao, ayon sa Colossus 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So nananahan sa katawang yaon ng kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos doon sa katawang iyon. Bakit nangyari? Dahil ang Diyos, ang Espiritu ito na hindi nakikita, ang Diyos nito, ito po ay nahayag sa laman, ito po ay nagkatawang tao. At nang siya'y magkatawang tao, sinasabi ng Biblia na ito po yung na-mention sa aklat po ng Philippians chapter 2,
6 up to 11, at marami pang mga talata, John 1:1, 1:14. At nariyan na ipinagkakita ng Biblia na maging sa aklat po ng Romans 9:5 na ang pinanggalingan ng kanyang katawan ay sa angkan ng Juda, at ito'y sa lahi ng mga Hudyo, at siya ay Diyos na dakila magpakailanman, Diyos na maluwalhati. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. So, nung siya nagkatawang tao, nagkaroon siya ng persona. Yung persona, yun po yung human being. Yun po yung katawan, at nandoon yung kanyang kabuuan ng pagka-Diyos doon sa katawan. Kaya sabi ng Biblia sa Colossus 1:15, ito ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ang katawang iyon, iyon po ay naipanganak sa lugar po ng Bethlehem, at nandoon sa kasabsaban, at ito po ay lumaki sapagkat ito po ay mayroong laman na katulad natin na ito po ay talagang tao. Subalit hindi puro tao, meron siyang pagka-Diyos, sapagkat hindi tayo katulad ng ating Panginoon na ang ating mga magulang ay parehong tao. Subalit siya ay nililiman ng Espiritu ng Diyos, at siya'y pinanganak ni Virgin Mary. Kaya tinawag na Virgin Mary dahil si Mary ay birhen ng mga anak. So yun po, mga kapatid, hindi po ibig sabihin ng siya'y magkatawang tao na yung ama ay isang persona, yung anak ay isang persona, at nang siya'y matapos yung kanyang misyon bilang anak, siya po'y pumunta sa langit at nagbalik yung Espiritu, at ito'y tinawag na ikatlong persona. Na mayroong tatlong persona sa isang Diyos. So, sa Biblia, ang ama ay nagkatawang tao, at nang siya magkatawang tao, na ito po yung tagapagligtas na ayon sa aklat ng Matthew 1:21 at sa Luke chapter 24 verse 47 na ganito po ang nakasaad. Sa aklat po muna ng Luke chapter 24 verse 47 na ganito po ang nakasaad. At ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. 1:21 ng aklat po ng Matthew, at si manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung na-mention sa aklat ng Oxford na walang ibang tagapagligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Isaiah 43 verse 11 na ang Diyos ang siyang tagapagligtas, at maliban sa Kanya ay wala nang tagapagligtas. So nung siya'y pagkatawang tao at ipinangangaral na ngayon ng mga disipulo, ng mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, itinuturo ang patungkol sa Ebanghelyo, itinuturo ang patungkol sa kadakilaan, sa kabutihan, sa kahabagan, sa biyaya, pagpapala, at ito'y itinuturo at ipinangangaral ng mga apostoles.
na walang iba kundi ang aking Panginoon Kristo. Wala nang iba na kanilang ipinangalan. So bakit siya naging tagapagligtas? Dahil ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang dugo, at nagkatawang tao siya. Nung siya magkatawang tao, kinakailangan na yung dugong banal na umabot sa krus ng Kalbaryo, ito yung magiging instrumento upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan kung bakit tinatawag siyang redeemer. At ito po ay nakapropesiya na rin sa aklat ng Isaiah chapter 53, 1 up to 5, na ito po yung tinatawag na yung inaawit pa rin po na walang makikita kagandahan sa Kanya, at yan po ay nakatutungkol sa ating Panginoon. So ang layunin po kung bakit siya nagkatawang tao, upang iligtas ang Kanyang bayan. Ang bayang iniibig, ang bayang minamahal ng ating Panginoon na tinutukoy ay ang mga Hudyo, ang mga Israeli. So balik tayo nagpapasalamat ng dahil sa biyaya at abag ng Panginoon at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dito po sa aklat po ng babalikan ko lang po talata nito. Sa aklat ng 1 Peter chapter 1, 18 up to 20, na ito po ang nakasaad sa Biblia na hindi kayamanan, hindi anumang ari-arian sa lapi ang siyang pinangtubos, pinambayad sa ating mga kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan at meron lamang iisang taong matuwid at walang kasalanan, ito ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ko rito na inyong nalalaman kay tinubos, hindi ng mga bagay na nakasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang hugis sa makapit bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala na ng una bago itinatawag sa libutan. Tingnan po ninyo, ibig sabihin, nandoon na yung mahayag nagkaroon ng propesiya, ngunit inihag sa muling panahon dahil sa inyo. So yun po ay plano na po ng Diyos. So ngayon po, mga kapatid, kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang pangalan Jesus, ang ating Panginoong Kristo lang, siya po lamang ang maaaring makapagligtas sa atin sa tiyak na kapamakan. Siya lamang po ang tagapagligtas, hindi si Mary, hindi si John, hindi si Matthew, hindi po, mga kapatid, ang sino mang kinikilala na sikat dito sa mundong ibabaw na ito, wala po maaaring makapagbigay sa atin ng assurance, ng ating kaluluwa, ng ating kasiguraduhan, katiyakan ng ating kaluluwa at kaligtasan maliban lamang sa ating Panginoong Jesucristo.
Kaya noong siya ay magkatawang tao, ang ipinangangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang pangalan Jesus, siya lamang ang maaaring makapagligtas sa atin, ang sabi po ng banal na kasulatan. Sapagkat siya po ang Ama nung siya'y magkatawang tao bilang tagapagligtas at ipinakikita ng Biblia na yung kanyang dugo ang ginamit at ang sabi ng Biblia nang dahil sa biyaya, nang dahil sa habag ng Panginoon. So biniyaan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon nang dahil sa kanyang pag-ibig. So wala tayong ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo na. Sapagkat ang pangalan ito ang siyang pangalan lalong mataas sa lahat ng pangalan. Sapagkat ang pangalan nito ay ang pangalan ng Diyos na maraming ang hindi tumatanggap. Sa katagang ito na aking binitawan na siya ang Ama na nagkatawang tao, na ang pangalan ng Diyos ay ang ating Panginoon. Subalit, ipinakikita ng banal na kasulatan sa Isaiah 9:6 pala na siya ang walang hanggang. Kaya ito po ay dapat din po ipaunawa ng mga magulang sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, na dapat ituro at dapat ipakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba. Kung itinuturo ng iba na si Kristo na ito ay tao lamang sa kanilang mga anak upang sa kanilang paglaki na maitanim sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, na kanilang pinagsisigawan na si Kristo Jesus ay isang tao lamang na hindi maaaring maging Diyos. Dahil iyan ang kanilang itinuro. Kaya sa bawat mga anak ng Diyos, ito naman ang inyong dapat gawin sa mga magulang, sa inyong mga anak, habang sila'y maliit ay hubugin ng alituntunin ng Diyos, turuan ang inyong mga anak, ipakilala ang isang Diyos na tunay, upang sa kanilang paglaki, upang sa kanilang pagtanda, kanilang may sa puso, may isip, may pamuhay, may pamalita, may patotoo ang kadakilaan at may pakilala na mayroon lamang isang Diyos na tunay na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Subalit ang nakakalungkot sa ating kapanahunan, hindi lamang yung mga tinatawag na hindi mananampalataya, maging ang bawat mga mananampalataya na ating nakikita na saan man nariyan, maging ang mga bata na sila ay naaanik sa mga gadgets, na sa halip na sila'y matuto ng mga bagay, na mga alituntunin ng Diyos, na dapat sabayin kung maaaring gamitin ang pamalo upang sila'y matuto. Ito ang dapat gawin sa ikabubuti nila, na sila'y magkaroon ng kaalaman at karunungan at pagkatakot habang sila'y lumalang
nasasaktan, na sila'y sinasaway, nang dahil mahal mo, ayaw mo mapahamak kung bakit tinuturuan mo ang iyong anak. Eh, alam ang problema, dahil bata pa, iniisip, bata pa lang. At ang problema na nangyayari nga noon sa kasalukuyan, mas nasusunod ang bata kaysa sa mga magulang. Yan ang realidad na nangyayari ngayon. Mas minsan na marami ang mga bata na sila ang nasusunod sa kanilang mga magulang. Maraming mga kabataan ngayon, mga bata ngayon, na sila'y pasawa. Na wala ng respeto, wala ng paggalang maging sa mga magulang, sa mga nakakatanda. At yan ang realidad na nakasal sa Biblia na darating ang panahong makungan. Tingnan po ninyo yung mga Israelita. Ang mga batang ito ng mga Hudyo, ang unang kanilang inuturong aklat ay ang aklat ng Leviticus. Kung paano maglingkod ang mga Levita at ipinipikita yung aklat ng Levi na yan po yung paglilingkod sa temple. Paglilingkod sa Diyos. Inuhubog nila ang kanilang mga anak sa mga alituntunin, sa mga salita ng Diyos na tinatawag na Tanakh. So mga kapatid, naunawaan man natin na yung nakasaad na dapat namin mahalin ang buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas, at buong pag-iisip. Magdiyan tayo sa Panginoon, ipakilala ninyo at sabihin ninyo ng buong sikap sa inyong mga anak na kahit kayo ay kumakain, ang inakuman nangyayari na kapag tayo ay kumakain na sabay-sabay, mayroong kanya-kanyang isang cellphone. Pag natulog, at ang sabi ng Biblia, paglakad na. Ano man ang ginagawa na kapag ikaw ay mayroong pagkakataon, dapat mong ituro ang salita ng Diyos. Nakikinig tayo lahat ngayon o medyo isip natin nasa ibang lugar? Napakahalaga po na ang bawat akin ay magkaroon ng kaalaman sa mga salita ng Diyos. Matanda, bata, kabataan na. Mga kapatid, walang duda na malapit na ang pagbalik na. Kaya kinakailangan
kailangan na tayo mag-speak. Tayo lahat, kabilang kami, na tumakay. Ang mahirap, baka tayo ay naiwan. At kapag tayo ay naiwan sa rapture ng church, sa pagbabalik ng Panginoon, huwag na natin asahan na mayroon pang kalawang rapture. Dahil minsan lamang ang rapture ng church. Kaya yamang tayo ay biniyaan ng kaligtasan ng Panginoon, na yamang tayo kinahabagan at kinauwaan ng Diyos at binuksan ng ating Panginoon ang ating mga pagkanan. Paulit-ulit kong sinasabing, huwag nawang masayang ang pribileyo ito, ang pagkakataon ito na ibinigay ng aking Panginoon sa bawat isa sa atin. So, babalikan ko po nang siya'y magkatawang-tao at nagkaroon ng iisang person, iisang katawan. At yung katawan na yun ay namatay, at ang katawang yun ay namatay, subalit ang katawang yun ay hindi nabulok. Hindi katulad ng mga tao na ating nakikita, na kapag sinamatay, matutunaw at may pagkakataon at may kripi yung kanyang katawan. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, and after 3 days, siya po ay muling nabuhay. At yung katawan na yun ay naging glorified body, na ito po ay bigla na lang lumitaw katulad ng nagkakatipo ng mga alagad. At ang katawang ito na ginamit ng Panginoon, na ito rin yung makikita muli ng mga apostoles, na yung katawan na yun po ang tinatawag na Lamb of God, na maging sa Book of Revelation na palaging na-mention yung Lamb of God, sapagkat ito po katawan na ito po'y namatay, subalit hindi natunaw at nag-glorified body. Kung nandito siya sa mundong ibabaw nito, ito yung napagmasdan. Ang sabi ng 1 John 1:1, na ganito po ang nakasaad, nakita nila, nakasama nila, nahipo nila itong buhay na ito. At ito'y napatutungkol sa ating Panginoon. Yung buhay sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa kasalita ng buhay. At ang buhay ay mahayag at aming nakita at pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa akin ay nahayag. Kaya ganyan na lamang ang pagsusumikap, ang pagpupursigi, ang pagnanais ng mga apostoles, ng mga lingkod ng Panginoon, na kahit sila'y mawalan ng buhay, na kanilang may pakilala ang Messiah, na kanilang may pakilala ang Kristo na ito ang tagapagligtas. Na sila ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi po ng
Revelation 1:18 na siya ang mayroong susi ng langit at ng impyerno. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades o ng impyerno. Ibig sabihin, siya ang hahatol. Siya ang magbuhusga. Siya ang magdidesisyon. At napakainam na ang Panginoon, ang Diyos na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, na siya ang may susi, na siya ang may hawak ng susi. At alam ko ba ninyo, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah! Nasa Matthew chapter 16, verse 18 and 19, and Peter said unto him, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At yung authority na ibinigay ng Panginoon, na anuman ang kalagad sa lupa ay kakalagan sa langit, at anuman ang talian sa lupa ay tatalian sa langit. Doon sa verse 19, and I will give the keys of heaven. Yung authority na ibinigay niya sa church, sa mga anak ng Panginoon, na ang mga susing ito na ibinigay niya, na anuman ang kalagad sa lupa ay kakalagan sa langit. At ang sabi ng Biblia, maging ang pintuhan ng impyerno ay hindi makakapalit. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, ang katawan ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo, ay mayroong kapangyarihan na hindi basta-basta ito matitinag. Hindi ito mayubukwan ng kaaway, sapagkat binigyan pa rin ng kapamalaanan na yapakan, yurakan si Satan, maging ang kanyang mga kampo. Kaya mga kapatid, hindi tayo basta-basta kaklan. Hindi tayo ordinaryo. Totoo, tayo. Pero tayo ay binigyan ng authority, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng kapamanakan ng ating mahal. So, yamang siya ang may susi ng awak, ng kamatayan, ng impyerno. So, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ikaw ay hindi mapapaham. At ikaw ay magpapalaki ng ating mahal. Kaya salamat sa ating Diyos ng buhay na tayo kabilang sa mga kinahabagan at pinilihan at pinagpala ng Diyos upang siyang ating makilala sa aming buhay. Sapagkat hindi lahat ng mga tao ay kikilalanin siya, tatanggapin siya. Subalit, ipinaunawaan ng Panginoon sa atin, binuksan ang ating puso at isipan at pangunawa na siya
ang isang Diyos na tunay na dapat nating sambahin, paglingkuran, mahalin, sundin, parangalan, luwalatiin, dakilain habang tayo ay meron din. Paulit-ulit kong sinasabi, mahalaga ang ating kaluluwa sa harapan ng Panginoon. At ang buhay natin ay hindi natin tao. At ang matutungan ng tao ay walang hanggang buhay upang makapiling mo ang Ama at walang hanggang buhay, subalit yun po ay walang hanggang kaparusahan at wala ang presensya ng Diyos. So yung katawan na yun, sa rapture of the church, sa katawan ng Kristo, kaya sinasabi ng Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, our Lord Jesus Christ. Yung katawan na yun ay ating makikita kung tayo magtatagumpay, kung tayo magwawagi. Sabi ng Revelation 22 verse 2, makikita natin na mukha ang ating Panginoon. Sa gitna ng nagsakyaon at sa dapol ito ng ilog at sibay ito damo ng punong kahoy ng buhay na namumuna ng dalawang ipatibang bunga na namunga sa bawat buwan at gawa ng punong kahoy magpapagaling sa bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon at si paglilingkuran ng kanyang mga lipid. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa sanggang mga noon. Makikita natin ng mukha ang ating mukha. Si Jesus at ang pangalan ito, ang pangalan ng Diyos, my brethren in Christ, huwag nating babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay banal. Ang pangalan ng Panginoon ay kagalang-galang na hindi ito ordinaryong pangalan na dapat nating respeto, na dapat nating igat at huwag gagamitin ang kanyang pangalan sa mga salitang pamiro, mga salitang walang katuturan, sapagkat ito ay banal. At ang pangalan ito, ang sabi ng Biblia, maliban sa pangalan ng ating Panginoon, ay wala na kanyang pagligtas. So sa ganang ating sarili, hindi natin kaya. Subalit sa bawat biyaya ng Panginoon, sa kanyang tulong at pagsunod sa kanyang kalooban, tayo naliligtas. Kaya narinig, kung napapansin ninyo, palagi kong idinulugtong yung pagsunod sa kanyang utos at kalooban upang tayo naligtas. Dahil kahit ikaw ay kumilala sa Panginoon, nandahil sa biyaya ng Diyos, nandahil sa abag ng Diyos, nandahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ay ligtas. Kung wala kang sunod, paano ka maligtas?
kailangan yung pagsunod sa kanyang utos. So mga kapatid, na-mission nga po nila na tayo binigyan ng kapangyarihan, kapamalaan. Tignan po ninyo sa Mark chapter 16, verse 15 hanggang 18. Sa pagkakataon nito, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muli na pong nabuhay. At siya'y pupunta na sa kalangitan. Subalit ito ay kanyang binanggit sa mga disipulo ng Panginoon. Na ito yung Great Commission. Kung mayroong Great Commandment, mayroong Great Commission. At ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 15, humayo kayo at sinabi niya sila, magsiyan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng ginapala. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusa. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika, magsisiyawag ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na namamatay sa anong paraan, ay hindi makakasama sila. Ipapatong nila ang kanilang magkamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. At ang Panginoong Yesus nga pagkatapos na sila'y mga kausap niya ay tinanggap sa itaas ng langit at lumublok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Ang sabi nito, go ye into the whole world and preach the gospel. Magsiyahan kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapa, sa lahat ng mga tao. Ito po ay pangyayari nang ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Ito yung Great Commission. Meron na kung sasabihin, dahil ito yung pananaw na ating din po talaga makikita sa Matthew chapter 10, verse 7. Dito po kasi sa chapter 10 na ito ng Matthew, dito po binigyan ng kapamalaanan, binigyan ng kapangyarihan na magpalayas man ng mga masamang espiritu ang 12 alagad. At sila'y utusan ng Diyos na humayo, na sila'y mangaral. Subalit ang command ng Diyos nito ay kakaiba doon sa Mark chapter 20 at sa Mark chapter 16. Sapagkat ang command nito ang pinapangaralan ang dapat talagang bahaginan ng salita ng kaharian ng Diyos, ng salita ng Diyos, ay ang mga Hudyo lang. Ang sabi po sa verse 6, ganito po. So basahin na po natin siguro sa verse 1 para maunawaan po ninyo. Unawain po ninyo at ito po yung hindi na po yung iba. Hindi na po. Pinakamanggit ng iba pang mga congregation. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaanan laban sa mga karumaldungan
mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. At ang mga pangalan ng 12 apostol na ito, ang una si Simon na tinatawag na Pedro, ang una si Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, at si Mateo, na mananingin ng Luis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo. Si Simon na Cananeo, si Judas Iscariote, na siya rin kanya nagkano. Jesus sends out the 12 apostles, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan. Tingnan ko ninyo. At sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayo magsitubo sa 500 ng mga hentil. Pagkaunawain niyo ito, na sila'y inutusan, na sila'y mangaral, subalit huwag silang pupunta sa mga hentil. At ang mga hentil, Pilipino, Chinese, Vietnamese, maliban sa mga tinatawag na Hudyo. Huwag kayong dadaan. Ang sabi po, ni magsisitubo sa 500 at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Sapagkat ang mga taga-Samaria, kumbaga, sa isang lahi o sa isang bansa, hindi sila purong Hudyo na inuturing na hindi rin po dapat na bahaginan ng Ebanghelyo o salita ng Diyos. Kaya sa John chapter 4, di ba, merong sa babaeng Samaritana, nang sabi ng mga alagad, bakit kausap mo ang babaeng Samaritana, pinagbabawal? At tanda kayo, babaeng Samaritana, bakit ikaw hindi pag-usap sa akin ng isang Hudyo? Dahil pinikilala nila na ang mga Samaritano o Samaritana, taga-Samaria, ang hindi rin po in the world ni Karamanda. At ang sabi po ng Biblia, kundi magsipariton kayo sa mga kupang ng waglit sa bahay ni Israel. Diba? Kundi kayo ay magsipagpunta at ang hanapin ninyo ay ang mga kupang nawawala ng Israel. So, ibinagkikita na hindi tayo kasama. Mga hentil at mga taga-Samaria. At ang sabi ng banal na kasulatan, sabi nito, at samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. At magpagaling kayo na mga sakit, mga bagay, mga patay, mga bagang lins kayo, mga ketong, mga kalayas kayo ng mga demonyo, tinigap ninyo walang bayad, ay bigay ninyong walang bayad. So ngayon, ipinakikita ng banal na kasulatan nang siya po ay mawalan ng buhay, natapos na po yung law, natapos na yung batas, at doon na po pumasok ang biyaya, at tayo ay kabilang na sa kaligtasan upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Nabubuo ko ninyo ang ibig sabihin. Kaya ang Galatians chapter 4, ang sabi nito, na siya ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan, datapot nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang mapalaya ang nasa kautusan. Kaya ang sino man na namumuhay sa kautusan
Ang sabi po ng Biblia sa Galatians 3:10, siya po ay nasa sumpa. So, ibig sabihin, hindi na talaga sa batas, kundi sa biyaya talaga tayo maniligtas. True faith sa pamagitan ng pananampalataya. So, ngayon, babalikan ko po ng singmamatay at muling nabuhay, nagbigay na siya ng kautusan. At ang sabi ng banal na kasulatan, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teach them." Ito po yung Great Commission. At ang sabi ng Biblia sa Mark chapter 16, yung Matthew chapter 28, yun po ay isa dahil siya ay muli na pong nabuhay. At ito po yung kanyang command sa mga alagad ng ating mahal. Sapagkat sa loob hindi maaaring mag-justify, maging ganap ang tao, kundi sa biyaya, kundi sa pagmamahal at habag ng Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, ito po ay hindi na rin po binibigyan ng halaga. Subalit, mga kapatid, kung tayo ay piniyaan ng Panginoon ng kaligtasan, tayo ay inaring ganap na ng Panginoon, kinakailangan yung sanctification, yung pagpapakabanal, at kinakailangan yung katwiran ng Diyos, ito ang ating sundin. At mayroong mga alituntunin ang Diyos na ibinigay upang dapat natin sundin. Na hindi ito dapat baliwalain. Na ito minsan ay hindi na binibigyan ng halaga. Anong sabi po ng Bible? Sa Mark chapter 16, verse 16, tignan po ninyo, ang sino man na sumampalataya. Period na buwan, mayroong katuto. Ang sino man na sumampalataya at mawautismo ay maliligtas. So, ibig sabihin, sa biyaya ng Diyos ay niligtas, subalit kinakailangan tayo tumugon sa pagsunod sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. At hindi ka rin masisave once na ikaw ay isunod kung anong pinag-uutos ng Panginoon. Nang mangyari ito, anong sabi ng Biblia? Acts 2:37 and 38. So, ipinakikita ng banal na kasulatan na dito po, mga kapatid, na ipinakikita na ang mahalagad ng Diyos na inutusan niya na kinakailangan na mangaral na sila po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Ginanap nila yung command ng Panginoon sa 28:19 ng Matthew. Ngayon po, nang sila po ay mangaral at nagsalita si Peter, at ang sabi ng Biblia sa 37 na Acts chapter 2, na ang mga tao'y nanasaktan ang kanilang kalooban ng puso dahil naunawa nila na itong Kristo Jesus na ito ang Mesaya, na itong tagapagligtas
subalit, ganito ang nangyari. Siya'y tinakwi. At nang naunawaan nila ang pangangaral ni Pedro, nagtanong sila kung ano ang gagawin. At sinabi ni Pedro sa kanila, "Mamagsisi kayo." Ibig sabihin, sa Mark chapter 16, verse 16, ang sino man na manampalataya. At sinabi ni Peter na kinakailangan na ikaw ay magsisi. At pagkatapos, ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu. Anong sinabi ni Peter? Kinakailangan na ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu? Babalikan ko po ito. Sapagkat ang Ama ay hindi pangalan, ang Anak ay hindi pangalan, ang Santong Espiritu ay hindi pangalan, kundi mga titulo lang. Ang Ama, na walang hanggang Ama, ay si Jesus ayon sa Isaiah 1:21, na ang Anak ng pangalan nito ay Jesus, at ang Espiritu ayon sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu, at ang Romans 8:9, kung wala kang Espiritu ni Kristo, wala kang Espiritu ng Diyos, hindi na sa Diyos. So, ang Ama at ang Espiritu nito ay isa lang. Kaya, nang magbautismo si Peter, ginamit niya ang pangalan ni Jesus. Bakit hindi nag-react? Si Matthew. Sana sabi ni Matthew, "Peter, nang pumunta ang Panginoon sa kalangitan, inutusan tayo, narinig ko, kaya ay sinulat ko, na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu." Bakit hindi sinansalan ni Matthew si Peter? Dahil naunawaan ni Matthew na yung Ama, Anak at Espiritu na ang pangalan ay walang iba kundi si Jesus. Na ito ang pangalan ng isang Diyos na tunay. Hindi nag-react si Matthew. Bagamat sinulat niya ang talatang ito, ang versikulong ito, dahil naunawaan ni Matthew na yung kumanda yun na ginanap nila na ang pangalan ay si Jesus. Kaya, sa banal na kasulatan, never kang makakita na isang talata sa Biblia na mayroong nabautisma sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Kundi, ang mga alagad ni si Paulman ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Sapagkat there is only one God in three manifestation or offices. God the Father, or Father the Creator, Son the Redeemer, and Holy Spirit is the Comforter of each other. So mahalaga po ito, mahalaga po ito, na dapat natin pagsikapan na kayuman ay maunawaan ang mga bagay nito. Isa pa po, paggawa, yan, yung 5:24 na po. Ang sabi po ng Biblia, doon sa Mark chapter 16, doon sa verse 17,
Ipapatong ninyo ang inyong mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaw. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, magpapalayas kayo ng mga masamang espiritu sa pangalan. Sa pangalan ko, ang sabi ng Panginoon. So makikita natin na ang mga alagad ng Panginoon, ang mga apostoles ng Panginoon, sila Peter, sila Paul, at iba pang mga alagad ng Panginoon, katulad ni Felipe, na sila ay nagpapalayas ng demonyo. At ang ginagamit nilang pangalan ay pangalan ni Jesus. Sapagkat ito ang pangalan ng isang Diyos na buhay. There is power, there is healing in the name of our Lord Jesus Christ. So kaya makikita natin sa banal na kasulatan na ang itinuro at ang ipinangaral ng mga apostoles at lingkod ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So one God in three manifestation, hindi po one God in three persons. In the Triune God, in the Holy Trinity, in the Trinitarian, Holy One God. Yan po ang nasa kasulatan. So hindi tayo nalilito sa tulong ng Panginoon kapag ito'y ating nakuha na meron lamang Diyos at ang Diyos nito ang Ama ng katawan tao at ng sibang katawan tao, nandiyan po si Jesus, may pagkatao pero pagkatiyos. At nang matapos yung kanyang misyon bilang anak na simula doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Father, into your hands I commend my spirit at nawala ng buhay. And after 3 days, 40 days, kasama niya ang kaalagan nang pumunta siya sa kalangitan. And then, the day of Pentecost, outpouring of the Holy Spirit na receive nila. Yung third manifestation na ito ay walang iba kundi ang Espiritu nito at ang Espiritu nito ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya tandaan po ninyo, hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya ating iniintay ng darating. Palakpakan natin